Sabi ng Panginoon, I am the door. John 10:9. John 14:6, I am the way. At nais po natin ang katotohanan. Ito po, si Yesu Kristo po yan. I am the way, the truth, and the life. No comes unto the Father except by me. Oh, walang makakapunta sa langit kung hindi ka maniniwala at sumampalataya, tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Wala namang sinabi diyan. Walang ibang makakaligtas sa iyo. No? Ang Panginoong Jesucristo lamang. No? Sumampalataya ka, tanggapin mo, sampalatayanan mo, paniwalaan mo ang Panginoong Hesus, siguradong 100% makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Walang sinabi diyan sa magitan ng mga sikta o denominasyon o relihiyon o simbahan. Yung relihiyon na nagtuturo ng katotohanan na si Jesus ang daan, ang katotohanan at buhay na walang hanggan, no? Siya ang pintuan, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Makakapunta talaga ang lahat ng naniniwala at sumampalataya sa Kanya sa langit. Kaya nga po mga kapatid, maraming salamat nga po na po. Ito po ang sinishare ko po sa inyo sapagkat yun po ay karanasan ko na po ito. Salamat sa Diyos at nakakaligtas ako sa turo na mali na akala natin ay totoo. Yung pala, ang lahat ng tinuturo nila ay kasinungalingan. Ang lahat ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng ayaw ng Diyos ay tinuturo nila. Hindi naman tama. Puro sinungaling, no? Yung iba naman dyan, self-interest. Nagpapayaman ng kanilang mga sarili. Kaya nga po mga kapatid, sa umagang ito sa mga hindi pa nakakilala, sa hindi pa tumanggap, sa hindi pa sumampalataya at naniniwala sa Panginoong Jesucristo, gawin nyo na po ito. No? Upang 100% na makapasok ka sa pintuan sapagkat siya ang pintuan, ang daan sa kalangitan, ang katotohanan. Walang ibang totoo dito. Huwag kang maniniwala dyan, patotoo dyan. Paniwala dyan na hindi naman totoo. Mga kasinungalingan lamang na turo na hindi nakasulat sa Biblia. Ang Biblia po ay sulat ng Diyos. Salita ng Diyos po yan. No? Kaya nga mga kapatid, nawa naman ay sino mang makakita sa video na ito, kung hindi ka pa naniwala, sumampalataya at hindi ka pa nakatanggap sa Panginoong Yesus, tanggapin muna sa panahong ito. Sapagkat yun nga po ay wala pong ibang katotohanan, si Jesus lang. Wala pong daan, wala pong pintuan sa langit at daan patungong langit. At walang buhay na walang hanggan kundi magitan lamang sa kanyang maniniwala at sumampalataya sa Panginoong Yesus. Yun nga po. Kung hindi tayo maniniwala sa Kanya, hindi tayo manampalataya sa Kanya, hindi po tayo maliligtas. At hindi tayo maligtas sa kaparusahan, sa ikalawang kamatayan na sinabi sa Revelation chapter 21 verse 8. Ang lahat ng mga yan, kung wala kang pananampalataya, talagang ihuhulog ka talaga, nagliliyab na asupre. Yan po ang impyerno. Araw at gabi ka doon na mangangalit ang iyong ngipin, hihiyaw ka, iiyak ka, sa init, araw at gabi kang lilitsunin. Hindi po ako na may sabi niyan, ang Biblia po. Yun nga, ang totoong mangangaral ng katotohanan nasa Biblia. Hindi yung puro kuro-kuro o haka-haka lamang, gawa-gawa ng kaisipan ng isang tao, ng mga taong sinungaling na hindi nagtuturo ng totoo. So kaya nga po mga kapatid, maraming salamat nga po sa inyo at isang napakaganda at mapagpalang tanghali na po, no? At nawa naman ang Panginoong Jesucristo ay magpala at magligtas sa atin sa araw-araw. Okay. Revelation chapter 21 verse 8. Yun po, malinaw po dyan. Ang lahat ng mga hindi naniniwala
At sino-sino nga ba ito? No? Yung hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, nandoon sa maling paniniwala at pananampalataya, no? Ayun po, ay hindi po talaga sila makakaligtas sa kaparusahan. Hahatulan talaga ng Diyos ang mga ayaw manampalataya at sumampalataya at maniniwala sa Panginoong Jesucristo. No? Ayun po sa Revelation chapter 21 verse 8. No, ayun, magpas po tayo chapter 8, no? Sabi dito. Pero, no, ito po ang sinabi ni Apostol Juan nung siya dinala sa Espiritu Santo ng Diyos doon sa langit. Ito pong sabi ng Panginoong Jesucristo, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, kung sa Bisaya pa mga talawan, dili ko mukuan diha kay anong ko sa ko mga parente, mga kamag-anak ko no? Daghan kag pasulay, ang mga ayaw sumampalataya sa akin ang dili mo to. Ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, oy, kamong mga magbabarang diha. Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling o mga bakakon, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun. Mamatay tayo dito sa mundong ito, mga kapatid. Pagkatapos ng kamatayan sa mundong ito, itong katawan natin ay babalik sa lupa sapagkat ginawa tayo sa lupa. Ngunit ang ating itong kaluluwa at ang ating espiritu, itong hininga natin, nagbibigay ng buhay, babalik sa Diyos yan. Pero yung kaluluwa mo ay siyang hahatulan, siyang parurusahan ng Diyos. Mamatay ka sa physical, mamatay ka rin sa spiritual. Ang kaluluwa mo doon nagliliyab na asupre, no? Sino-sino ba ito? Yung mga hindi sumampalataya, hindi naniniwala kay Panginoong Jesucristo. Sino-sino ba ito? Yung mga killer, mga immoral, mga manggagaway, mangkukulam, magbabarang, mga nagsimba og mga Diyos-Diyosan, og mga bakakon, dili maadto sa langit kundi adto sa kalayo sa impierno. Hindi makakapunta sa langit kundi sa apoy ng nagliliyab na apoy ng impierno. Lahat ng ito, no? Kaya nga po mga kapatid, sa umagang sa tanghaling ito, tanghali na po, patungo na pong tanghali, ay talaga naman na kung hindi pa ninyo tinanggap o hindi pa ninyo sinampalatayanan, hindi pa kayo nagkaroon ng sampalataya, hindi pa kayo sumasampalataya at naniniwala sa Panginoong Jesucristo, gawin niyo na po, tunggapin niyo na po, sampalatayanan niyo na po at paniniwalaan niyo na po yung mga hindi pa nakakilala, no? Sa mga makaabot nitong video na ito, nawa naman ay magkaroon kayo ng idea at tumanggap kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Wala pong ibang aral o sinulat ng Biblia na magkaroon tayo ng kaligtasan sa anumang denominasyon o sikta sa isang relihiyon. No, maraming relihiyon ngayon na hindi po nagsasabi ng totoo. Mga sinungaling po sila, no? Hindi po totoo yan, mga deklara na nasa kanila ang kaligtasan. Wala po, ang kaligtasan na kay Kristo Jesus lamang. Kung nais natin pumunta ng langit, walang sino man makakapunta doon. Walang sino man makakapunta din doon. Marami ang mga ngaral ngayon at nagdideklara na mga simbahan daw. Ngunit naman hindi naman nagtuturo ng katotohanan. Puro kasinungalingan. Puro self-interest. No? Marami ang mga
nagpapakilala ng mga ngaral pero self-interest na upang yumaman lamang sila. Hindi nila tinuturo yung katotohanan, no? Kung nais natin mapunta sa langit, sumampalataya ka, maniwala ka kang Panginoong Jesucristo, no? Bakit? Ayun po dito, no? Basahin ko sa John 10:9, no? Sabi dito, sabi ng Panginoon, ako ang pintuan. Paano ka makakapasok sa pintuan? Hindi ka naman maniniwala, hindi ka naman sumampalataya sa Panginoong Hesus. Lalo nang hindi ka makakapunta sa langit. No? Sabi ito, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas sa kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Ito pong pastulan, ito po yung kaharian ng Diyos. No? At sabi din sa John 14:6, ayon sa salita ng English, I am the way, the truth, and the life. No comes unto the Father except by me. No? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ayun po ang sabi ng Panginoon. Ngayon, paano ka makakapunta ngayon sa langit? Walang sino man makakapunta doon. Wala namang sinabi ang Biblia na maniwala ka kay talpulano o talpulana makakapunta ka na sa langit. Kahit sinong tao, pumasok ka dyan sa relihiyon, pumasok ka dyan sa simbahan na yan, yung mga nagdideklara, ng mga sinungaling naman, hindi naman nagtuturo ng totoo. Ito nga, hindi nga nila tinuturo